Kung ako po ay ipe-persecute pagdating ng araw dito sa aking pagtulong, so be it. Wala akong problema yan. At least nagkaroon ako ng kasaysayan ng aking buhay. Kasaysayan na iuukit sa puso ng mamamayang Pilipino na tatulungan natin ngayong epidemya. Ganito po yan. First and for all, wala po akong kilalang taga-Gapan na Beisiha at hindi pa ako napupunta ng Gapan. So, may natatandaan lang ako dyan na meron akong complainant na taga-Gapan na kinasuhan ho ako ng estafa, which is naglaban ho kami sa korte at nanalo po ako, yun po ay acquitted. So baka sila rin ho yung may gumawa niyang violation of 9262 na yan. Yan po ay hindi po talaga ako taga-Gapan, hindi ko kilala kung sino yung nagsampa niyan. Regarding naman po dun sa Republic Act 8050, yan po ay noong 2010, nung ako po ay namigay ng libreng optical mission sa buong Baguio City po. Which is kasama ko po yung mga doktor na yan. Ang nagdemanda po ay yung may mga may-ari ng optical clinic. Dahil wala ho silang kinikita, dahil ako po ay namimigay ng libreng check-up at libreng salamin sa mata. Ngayon po, dahil po yan taon-taon kong ginagawa yung optical mission na yan, at least 3 times a week, 3 times a year, pag tumikita po ako, nung pong nag-humanitarian ako, the same thing sa General Santos somehow in 2014, hanggang Coronadal, hanggang South Cotabato, sinasampahan din mo ako ng the same group, yung Integrated Philippine Association of Optometrists. At yan po ay nakuhanan ko ng visit order kay Judge Noel sa Jensen noong 2014. Ngayon, kaya po kanina, nung pumunta po sa akin si Chief Lorenzo, sabi ko ako po isasama sa inyo at para liwanagin natin yung disease order ko at yung disease order ko at saka yung warrant of arrest ng violation of RA 850. Now, yung isa pong warrant of arrest involving na human trafficking, yan po ay wala po akong nalalaman at hindi ko po alam yan. Wala po talaga akong nalalaman, hindi po ako na-involve dyan sa kahit anumang illegal na aktibidades. Hindi po tayo naging kriminal o hindi po tayo na-involve kahit po hold upan o kung ano man. Tayo po ay masipag po tayo maghanap buhay, masipag tayo magtrabaho. Ayun po, yun lang po ang aking masasabi. The rest po ay sa akin. Sir, may isang tanong lang po kasi may binanggit si Sir Latin na meron din po silang question sa identity. Ano po ba? Sir, ganito po kasimple yan eh. Ako po ay Marcos, ako po ay Marcos. Kung may problema po sa pagiging Marcos ko, dapat po nanay ko ang tanongin. Sapagkat hindi naman po ako ang gumawa ng pangalan ko, kundi po ibinigay po sa akin yan ng aking ina. Pero related kayo sa dating presidente? Hindi ko po yan masasagot. Ang matasabi ko lang po, kung may question po regarding sa pagka-Marcos ko, yan po yung aking ina. Ako po na nagkaisip ng 1997, yan na po ang aking identity, yung Francis Leo Marcos po na yan. Andyan po lahat ng mga passport ko, magmula nung kung kaluma-luma ang passport, dala-dala ko po yan. Ayun po, ang aking masasabi. So, gumawa po kayo ng effort para ma-identify din po, at least may reklamo kung totoo man. Opo, ako po ay may complaint sa NBI po. Nag-email po ako sa kanya regarding po sa proliferation of those fake account. Na yung iba pa nga po, talaga sinasabi na ako daw po ay nanghihingi ho ng mga donasyon. Hindi po. Nagkaroon lamang po ako ng tamang kaisipan. Ngayon pumutok yung lockdown. At sabi ko, gusto ko magkaroon ng kasaysayan ng aking buhay. Kaya po, yung pong pera ko, at sagutin ko na rin mo ito, marami nagtatanong saan daw yung galing yung aking pera. Ako po'y nagbenta ng ari-arian ko na minana, dito po sa Ramon Isabela last 2 years ago, at yung pong isang bahay ko, ibinenta ko ng halagang 40 million. So medyo malaki-laki po yun, yung 36 hectare na pinagbilang ko at saka ng aking bahay. Siya pong aking inuubos na pinamimigay ko sa taong bayan. Yun lamang po. Para doon sa mga taong nasa lingkuan damdamin, ay doon sa aking mayaman challenge, ako naman humingi na ng tawad sa inyo eh. Kumbaga, ang layunin ko lang naman dito yung makatulong, hindi para makaperwisyo. Pero ganun talaga, tatanggapin ko yung persecution. Walang problema kung may pinapersecute dyan. May tinamaan ho doon sa mayaman challenge ko at talagang gusto po akong pabagsakin. Yun po, yun lamang po ang aking masasabi. Maraming salamat po sa inyo. So, Ayun nga po, sa kasamang palad ay hindi nga nakauwi si FLM. Katulad dun sa kaninang video ko. Dahil di ba, tuwan-tuwa ako kasi nakapagpiyansa daw siya dahil sa kanyang sa nilabag niyang optometry law. Ay nagpiyansa na lang siya para hindi na lang lumawak pa yung problema. Yun pala, meron pa palang ibang mga naungkat na kaso, mga dating kaso sa kanya.
Kaya medyo masama po talagang balita. Tanggap naman po natin yon, hindi naman po tayo pinanghihinaan ng loob dahil alam naman natin na si FLM yan eh. Imposibleng hindi niya malagpasan yan. Imposibleng hindi niya mapagtagumpayan or maipanalo ang kaso na yan. Tulad niyan, napakatagal na pala ng kaso na yan, 2006 pa. So, tayo ay nananalig pa rin at hindi po tayo babaliktad or hindi po tayo mawawala ng pag-asa sa mga kabutihang pinakita ni FLM, di ba po? Ngayon ang tanong, sino na ngayon ang mamimigay ng bigas at mamimigay ng kalabasa? Mamimigay ng PPE, mamimigay ng diaper at bigas at gatas. Sino na ngayon? Di ba po? Yan ang malaking tanong ngayon sa aking isipan. Yan ang bumabagabag sa akin. Kasi marami pong nakapila dyan sa mga sa opisina nila. Maraming mga request dyan na nakapila. Kung makikita nyo lang yung live ni Yama nung nakaraan, napakarami pong nakapila dyan na mga humihingi ng bigas, ng tulong pinansyal, pambayad sa ospital, pambayad sa kuryente, tubig, mga ganun po, napakarami pong nakapila dyan. Sino na ngayon ang tutulong dyan? Di ba po? Sa partisipasyon po ng NBI, ako po yung humahanga sa kanila dahil ginawa lamang po nila ang kanilang trabaho. Saludo tayo, dalawang kamay sa mga taga-NBI. Hindi po natin sila dapat batikusin. Sa mga bumabatikos po sa NBI, sa mga nagsasabi po ng masama sa ginawa nilang pag-aresto kay FLM, ay hindi po natin sila dapat binabatikos. Yan po ay trabaho talaga nila. Yan po ay talagang gampanin nila. Talagang yan po ang kanilang kung bakit nandyan ang NBI, yan po ang trabaho nila. Kaya po, wala po tayong dapat maging against sa ginawa ng NBI. Hindi po ito kagustuhan din ng NBI. Ito po'y ginagawa lamang nilang kanilang trabaho. Kaya sa mga kapanalig po natin, mga supporters ni FLM, labas po ang NBI sa usapin na yan dahil yan po ay sa trabaho lang nila yan. Sila po ay mga tao lamang na sumusunod sa kanilang trabaho. Kaya sana po, wag po nating batikusin ang NBI. Yun po. Tapos dito po sa aking channel ay maraming nga nagko-comment. Sa akin pong Facebook page, marami rin pong nagme-message. Meron pang taga Japan ba yun? Tas merong taga Maynila na nagsasabi na yung boss mo nahuli na. Anong plano mo? FLM ka pa din ba? Kapag po yan ang tinanong nyo sa akin, napakadali po ng sagot ko. FLM pa din ako. Imposible pong bumitaw ako sa paniniwala ko sa mga kabutihang nagawa ni FLM. Hindi po ako babaliktad or hindi ako kakalabanin si FLM dahil yung pong kabutihan niya ay hindi ko po nakita sa ibang tao. Bakit ba maraming subscribers si FLM? Kasi tumutulong. Marami siyang natulungan. Marami siyang napagbigyan sa mga hiling na bigas. Di ba po? Katulad na lang nitong siya ay nahuli. Lumabas yung mga kulay ng mga ibang tao. Katulad na lang nitong si Jerea. Sabi, nag-comment kagad siya, kahit may pinagmumura mo ako, okay lang. Dapat lang naman sa'yo yun ginamit mo yung bata diba? Ginamit mo yung bata para makapuntos ka, para makakuha ka ng simpatsya sa mga tao. Diba? So malalaman mo na hindi talaga siya supporters ni FLM. Itong si Jerea ay nagpapanggap na supporters para lamang makakuha rin ng simpatsya, makakuha ng kasikatan, ng viewers, ng subscribers. Di ba po? Kaya ito, sa pagsubok na ito, makikita po kung sino talaga ang loyal na Francis Leo Marcos. Ako talaga, loyal talaga ako. Kahit anong sabihin nyo, hindi ako babaliktad. Yung kabutihan pa rin niya ang aking pinaniniwalaan. Kasi hayag na hayag naman yung kanyang pagtulong Hindi naman ako bulag para hindi ko sabihin na hindi ko siya nakitang namigay ng bigas. Hindi naman ako bulag para hindi ko sabihin na siya ay nakita kong tumulong. Di ba po? Nandyan naman yung mga saksi. Pia Cabral, di ba? Si Ejercito, yung konsehal, si Paul Artadi.
Si Canto Boy Lopez, nandyan ang mga saksi sa pagtulong ni FLM. Kaya hindi po ako mapapabaliktad ng basta-basta na lang na dahil sa hinuli siya ng NBI, hindi po. Hindi po lagpak, hindi ito yung sinasabing pagkatalo ni FLM, hindi po ito yung sinasabing pagbagsak niya. Hindi po. Nagkakamali yung mga bashers. Nagkakamali mga kalaban niya. Hindi ito ang kanyang pagbagsak dahil ito ang simula ng kanyang laban. Ito ang simula kung paano niya mapapatunayan sa harapan ng buong mundo sa mga Pilipino na siya ay malinis at wala siyang inagrabyadong tao. Umpisa pa lang ng laban niya. Kaya paano niyo nasabing lagpak na o bagsak na si FLM? Maaring nakapuntos kayo dahil siya ay nasa custody na ng NBI. Pero hindi niyo siya mapapahinto. Hindi niyo maaalis sa isip ng tao ang kanyang mga ginawang pagtulong. Yung kanyang pagtulong hanggang sa pagtanda ko, hanggang sa ako'y mamatay, hanggang sa mga kaapu-apuhan ko, ibabalita ko, ikukwento ko na minsan, nang dumaan ang COVID-19 pandemic sa Pilipinas, merong isang Francis Leo Marcos na tumayo, nanindigan, lumabas para tumulong. Kaya hindi nyo po ako mapapabaligtad. Hindi nyo ako maaalis sa akin yung paninindigan ko. Isa akong Francis Leo Marcos na loyalist na hindi nyo po mapapabaligtad. Nagkakamali po kayo. Kung sa iniisip nyo ay dahil sa nahuli si FLM ng NBI ay mawawala na si FLM dito sa akin channel, hindi po. Mas kailangan ko ngayong ipakita sa buong mundo, sa mga Pilipino, ang kanyang pagtulong, ang mga nagawa niyang kabutihan. Kasi hindi po yan biro, yung kanyang ginawang pagtulong. Katulad ng kanyang sinasabi, dugo, pawis, laman, pinagluhaan, pinaghirapan niya, yung pera na tinulong niya sa kanyang mga kababayan diyan sa Pilipinas, yung mga perang tinulong niya, yung mga pinambili niya ng bigas, PPE, lahat yan, pinagpaguran niya. Di ba po? Saan ka naman nakakita na isang ganyang mayamang tao ay tutulong ng ganyang karami? Di ba po? Maaaring kung isang pribadong kumpanya or isang malaking kumpanya, maaaring tumulong ng ganyan. Pero yung pribadong tao na manggagaling sa kanyang sariling bulsa, na handang magbenta ng kanyang ari-arian, na handang mangutang sa kanyang kaibigan para lang maipantulong. Meron po ba? Meron bang sasalo ngayon sa kanyang obligasyon na naiwan? Di ba po? Kaya pasensya na po sa mga nagme-message sa akin kung hindi ko po kayo magagawang sundin sa inyong mga kagustuhan, sa inyong dikta na ako'y magising na sa mga panloloko ni FLM. Wala po akong pakialam sa kanyang panloloko. Wala po akong pakialam sa kanyang nakaraang buhay, wala akong pakialam sa kanyang sa kanyang mga kaso, wala po. Yung kabutihan niya ang gusto kong makita nyo. Lahat tayo, meron tayong mga pagkakamali. Lahat tayo, meron tayong mga kasalanang nagawa noong mga nakaraang taon, nakaraang buwan, sa mga nakaraang buhay natin. Lahat tayo, meron tayong mga pagkakamali. At maaaring isa yan sa mga pagkakamali ni FLM, yung mga nandyan sa mga kaso na yan, di ba po? Pero ang importante, handito ngayon, itong ngayong pandemic na ito, merong isang Francis Leo Marcos na tumulong. Merong isang Francis Leo Marcos na lumabas. Di ba po? Naghamon ng mga mayayaman para tumulong din. Hindi siya naghamon para magyabang lang o naghamon para magpasikat. Naghamon siya para meron ding tumulong na ibang tao sa mga mahihirap. Di ba napakaraming tumulong? Hindi niyo po ba napanood? Napakaraming tumulong diyan sa Mayaman Challenge na yan. Napakaraming sumagot. Mga nagpamigay ng monay, mga nagpamigay ng pansit, mga nagpamigay ng manok, ng kangkong, nagpamigay ng kalabasa, nagpamigay ng talong. Napakarami po. Kaya paano nyo masasabi na talo si Francis Leo Marcos? Sasabihin nyo yung pagkakakulong niya, yun na yung pagkakatalo niya? Hindi. Yan ang simula ng kanyang laban. Hindi pa siya talo.
Makikita ko lamang siya na matatalo kung siya ay maging convicted na. Di ba po? Kapag siya ay naging convicted na at napatunayan sa husgado na siya ay meron talagang kasalanan, doon talo sa FLM. Pero ngayon, ito lamang ay simula. Simula pa lamang po ito. Kaya nga kanina, tuwan-tuwa talaga ako nung sinabi niya nagpiyansa siya. Kasi syempre makakauwi siya. Lahat tayo, di ba? Gusto natin makauwi sa FLM. Gusto natin siya mapanood ngayong gabi na mag-live. Kaya paano ngayon, di ba? Paano ngayon yung mga naghihintay ng tulong niya? Sino? Sinong tutulong? Sinong merong lakas ng loob na lumabas, mabigay ng bigas, mamakyaw ng kalabasa? Sino ngayon ang papalit sa kinauupuan ni FLM? Sinong mamimigay? Yan ngayon ang tanong. Sabihin nyo talo? Hindi. Hindi nyo na mabubura sa isipan ng mga Pilipino sa FLM. Hanggang mamatay tayo, mayroong Francis Leo Marcos sa mga puso't isipan natin. Yung mga basher na yan, mamatay kayo sa ines, pero meron talagang Francis Leo Marcos. Andyan talaga yung pangalan niya, nakaukit na, hindi nyo na mabubura. Maaaring masisira nyo, pero hindi nyo mabubura. Kaya salamat po sa mga sumusuporta kay Sir Francis Leo Marcos. Sa mga pinanghihinaan po ng loob, hindi ko po kayo masisisi. Sa mga nawawalan po ng simpatya, hindi ko rin po kayo masisisi. Pero isa lang po ang aking sinisigurado sa inyo. Hindi na mabubura ang kabutihang nagawa ni Francis Leo Marcos ngayong panahon ng pandemic. Yun lamang po ang aking gustong ibahagi sa inyo ngayon sa oras na ito dito sa vlog ko. At yung pong kaninang video ko, pagpasensyahan nyo na po ako kung ako'y na-overwhelm sa aking reaction dahil ako po talaga gusto ko makauwi sa FLM eh. Di ba po? Sinong napakasamang tao ang gugustuhin na itong taong namimigay ng tulong, itong taong mabuti sa kapwa niya Pilipino ay makukulong. Di ba po? Kaya nung sinabi niya talaga magkakapagpiyansa siya, tagang tuwan-tuwa ako, makakauwi sa FLM. Pero hindi pala. Pero hindi pa po kayo talo. Hindi pa po talo. Hindi pa po kayo talo, hindi pa po tayo talo, hindi pa talo sa FLM. Yan po ang tandaan niyo. Umpisa pa lang po ng laban. At mahaba pa po itong pagsasamahan natin. At andito lang po ako para magbigay sa inyo ng mga update at i-share ko pa rin po ang kanyang mga kabutihang nagawa. Hindi po natin hahayaan na matalo si FLM dito sa social media dahil ang kanyang pagtulong kailanman hindi matatalo yan. Hindi yan maaalis sa social media. Dito sa YouTube, laging merong Francis Leo Marcos dyan na handang tumulong. Andyan pa rin yan. Hindi nyo na po mabubura yan si Francis Leo Marcos sa YouTube. Yun lamang po. Maraming salamat at kita-kits po ulit tayo sa susunod ko na vlog. At huwag po tayong mawala ng pag-asa. Yung kabutihan po, hindi talaga yan kayang-kayang talunin ng kasamaan. Maraming salamat po. What's up mga tropa pips?